Hi madlang people! Mag-aalmusal tayo ngayon for today's video at ang kakainin natin dyan guys ay luglog ng Bicol. Sa nakikita nyo guys, naglalagay ako dyan ng patis, yung mga pampalasa, kalamansi at paminta. First time para namin kumain dyan guys sa luglugan na yan, pero ang lasa niya masarap talaga, hindi ka magsisisi sa lasa. Ang nagaya pala sa akin dyan guys ay yung kadate ko dyan. Nakikita nyo yan sa video guys, maya lang. Madami pala yung serving nila dyan guys, so tingnan nyo. Nakikita nyo naman yung noodles, ang dami niya at yung sabaw ang dami. At ang laki pa ng bowl na nilagyan nila. Alam nyo ba guys ang luglog? Ang luglog guys ay Bicol recipe yan. Kung sa Batangas may pinagmamalaking luming Batangas, dito sa Bicol meron din kami pinagmamalaki ay yung kinalas na luglog. Yung order ko pala guys ay hindi yung kinalas kasi with egg lang yung in-order namin dyan. May iba muna pala ako guys, papakita ko lang yung kadate ko dyan. Ayan, tingnan nyo yung kung sino yung kadate ko. Si mama pala guys ang kadate ko dyan. Nagpasama kasi ako sa kanya guys kasi may nilakad akong mahalagang importante. What? Yun. Mabalik na tayo dito sa kinakain ko guys. Ang kinalas parang sinasabi ay meron yang kinalas ng baboy. Yung maskara ng baboy guys, kung alam nyo yun. Mas nagpapasarap pa sana yun guys. Kaso ang in-order lang namin, wig egg lang talaga. Kasi ayaw namin ni mama ng mataba. Saka guys, masarap naman yung walang kinalas kahit with egg lang. Kasi yung sabaw niya, lasang-lasa na din yung baboy. Speaking of baboy guys, kamukha ko na ba? Ayaw, di ma. Okay lang maging kamukha guys, basta maganda pa rin. Joke lang yung guys. Ayaw, di ma. Grabe talagang higop ko dyan guys, so alam nyo na, paborito ko ang sabaw. Lalo na pag grabe ang hangover mo. Yan ang masarap higupin, sabaw ng luglog. Meron pa palang pwedeng kainin guys pag may hangover. Yun ay ang pares. Yung pares naman guys, di naman pwedeng kain araw-araw yun kasi baka iyon. Dapat bihira ka lang kumain noon. May kwento pala ako guys tungkol dyan sa kinakainan namin. Kasi yung kapatid kong special child na si Inting ay nauna na sa amin dyan. Pagpasok namin dyan patapos na siya. Ang pinagtataka namin ni mama kasi umalis kami sa bahay nila mama ay andun pa siya nakaupo. Eh ang bahay namin saka dyan sa sentro ay nagsasakay pa kami ng tricycle. Kaya sabi ko sa kapatid ko, ano ba yan Ting? Ba't andito ka na kaagad? Sabi kong ganyan sa kanya. Tapos natawa kami ni mama kasi nauna pa sa amin kumain dyan. Ang sabi nung may-ari, lagi daw doon kumakain si Inting at nililibre daw yun ng Bombay. Almusal sa katanghalian daw ang libre ng Bombay kay Inting. Kaya sabi ko sa may-ari, ay wow naman, ang bait naman kako ng Bombay at nilibre naman si Inting. Itong kapatid ko palang ito guys ay kilalang kilala na siya dito sa sentro ng Pasakaw. Palagi kasi yan dito sa sentro guys, lagi siya dito nagtatambay. Alam nyo ba guys, nung bata pa si Inting, ako ang nagbantay dyan kay Inting nung baby pa siya. Kasi nga ako yung panganay. Magkwento akong konti tungkol kay Inting nung baby pa siya guys ha. Alam nyo bang 2.5 taon na siya guys bago siya nakalakad? Kaya lagi ko siyang karga noon nung baby pa siya. Sa mga susunod kong video guys, magkukwento-kwento ako tungkol kay Inting. Simula nung binantayan ko siya hanggang ngayong matanda na siya. At sa mga nagsasabi sa amin tungkol kay Inting na pinapabayaan namin siya, hindi po namin yung pinapabayaan. Sa mga susunod ko pong video, ipapaliwanag ko po sa inyo kung anong nangyari kung bakit nagkaganyan si Inting. Nakakasama lang po ng loob kasi ang isip ninyo pinapabayaan namin si Inting. Sa totoo lang wala kayong alam. O siya, babay na muna and God bless!